Presidente, ikinahiya ang asawa, kaya pinapatakpan palagi ng panyo ang mukha nito. Pinakilala pa nga itong janitress sa kumpanya. Pero laking gulat na nga lamang nang napakaganda pala ng babae. Mr. Buenaventura, sinong babaeng yan? Tanong nga nito habang nakangiti at may hawak rin ng isang basong wine. Elegante rin ang kasuotan nito kahit simple lang. Isa rin talaga sa kilala nga sa lipunan. Napatingin si Carl kay Elena at saglit na natigilan. Ayaw niyang masira ang kanyang image sa harap ng isang mahalagang investor. Nagdadalawang isip pa nga siya na magsalita o igiya na nga lamang sa ibang lugar si Mr. Alvaro para hindi na nga nito mapansin. Ang dalagang ngunit ito ay huli na at nakapagtanong na nga sa kanya. Isa sa mga empleyado ng kumpanya. Mabilis niyang sagot dito habang ang mga kilos at mga mata niya ay hindi mapakali. Napatawa na nga lamang si Mr. Alvaro. Napakaganda niyang babae para sa isang janitress. Mukhang may dugong maharlika. Parang hindi siya nababagay sa ganitong trabaho lamang. Sa napapansin ko, ay maganda ang kutis ng kanyang mga kamay at alam kong maganda rin ng dalaga. Natitiyak ko. Sa pagkakataong to lumapit nga si Mr. Alvaro kay Elena at marahan nga na tinanggal ang panyong tumatakip sa kanyang mukha. Pinilit pa nga niyang takpan sana ng dalaga ang kanyang mukha dahil baka magalit nga ang kanyang asawa pero huli na. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Sa ilalim ng simple at mahabang kasuotan, lumitaw ang isang babaeng may makinis na balat, mahahabang pilik mata at matang puno ng lungkot. Parang isang prinsesa na ikinulong nga sa sariling anino. Para tuloy itong naging kwento ng isang prinsesa na inalila at napagkaitan ng ganda ng mundo. Nagbulungan ang mga bisita. Sino siya? Bakit mukha siyang reyna? At bakit siya tinatrato na parang isang ordinaryong tauhan? Hala, oo nga, napakaganda niya. Hindi siya nababagay sa kanyang ginagawa. Hindi dapat siya nagpupunas ng sahig eh. Ito ang mga maririnig sa paligid ng mga bulungan ng mga naroroon dahil sa pagkamangha at pagkabigla. Biglang naging tahimik ang buong silid at ang lahat ay nakatingin kay Alejandro. Naghihintay ng kanyang sagot ang mga taong nandoon. Si Carl mismo ay tila natigilan. Parang umurong ang kanyang mga dila. Hindi niya inasahan ang ganitong sitwasyon. Hindi siya makapagsalita. Sa wakas, ang bumasag ng katahimikan ay si Mr. Alvarado. Muli niyang tanong sa binata, Mr. Buenaventura, sino ba talaga siya? Napatingin nga si Carl kay Elena. Sa kanyang asawa na matagal na nga niyang ikinahiya, itinago at hindi pinakilala sa mundo para lamang maingatan ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Alam niyang wala na nga siyang ibang pagpipilian sa mga oras na yun. Wala na rin naman siyang takas mula sa mga taong naroroon dahil mas magmumukha nga siyang kahiya-hiya kung aalis na nga lamang siya bigla. Si Elena naman ay mahigpit na nakahawak nga sa kanyang palda dahil ang mga palad niya ay namamawis dahil sa matinding kaba. Alam niyang ito na nga ang sandali kung kailan malalaman ng lahat ang katotohanan. Nararamdaman niya din sa loob-loob niya. Huminga ng malalim si Carl. Inayos niyang suot na suit at niluwagan ng necktie at tumayo ng tuwid. Siya si Elena. Mahinang ngunit mariin na sabi nga niya sa madla at rinig naman ang kanyang mga salita. Ang aking asawa. Muling nabalot ng katahimikan ng silid. Lahat ay tila hindi makapaniwala. Yung iba, napapatakip na nga lamang ng kanilang bibig sa gulat at yung iba naman, nagbubulungan. Naranasan mo na bang ikahiya ka ng sarili mong asawa? Kinagawa ng kahihiyan na bagay para lang mapagtakpan ng kanyang pag-uugali o karangyaan
at pangarap, ambisyon sa buhay. Para siya ang magmukhang malakas at mabuti sa iba, lalo na kung may iniingat ang pangalan. Ayaw niya ng sagabal sa kanyang tagumpay pero ayaw rin niyang pakawalan. Narito ang kwento ng isang makapangyarihang negosyante, matikas, matalino at hinahangaan nga sa mundo ng negosyo. Siya si Carl Russell Buenaventura. Siya ay nagmula sa mahirap na pamilya. Pinaghirapan niyang abutin ng tagumpay at ngayon ay isa na nga siyang kilalang CEO ng Buenaventura Construction, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, may isang lihim nga siyang tinatago, ang kanyang asawa, si Elena. Si Elena naman ay isang simpleng babae mula sa probinsya, may busilak ng puso at walang anumang hangad, kundi mahalin at alagaan si Carl. Natutunan niyang mahalin ito sa tagal nilang magkasama. Kahit nga may bahay dito ng pagkasungit. Dahil naiintindihan niya naman ito kung saan nanggaling ang kasinungalingan ng binata. Kung sa pagmamahal lamang ay sagana at laging mayroon noon si Carl. Hindi lang malaman ng dalaga kung bakit hindi nakikita ng binata yon. Pinakasalan siya ni Carl. 3 taon na nga ang nakakalipas. Balikan natin kung paano nagumpisa ang lahat. Si Elena ay nagtitinda ng mga basahan at sampagita sa harap ng simbahan. Laging nababalot ang katawan niya ng mahahabang kasuotan. Way na rin niya to para hindi mapahamak ang kanyang sarili sa mga tumitingin sa kanya, lalo na ang mga napapadaang kalalakihan. May kutis kasi siyang malapor sa lana, kaya kahit sino napapalingon nga sa kanya. Mayroon din siyang magandang pangangatawan na kailanman hindi niya ibinalandra nga sa nakakarami. Palagi niyang suot ang palda at naka-long sleeves pa. Ang inaakala niyang walang nakakapansin sa kanya ay nagkakamali siya. Tapos na ang misa at nagsisilabasan ng mga tao sa loob ng simbahan, may isang matandang mayaman ang nakapansin sa kanya at lumapit. "Iha, magkano yung basahan?" "Hi Lola, 300 lang po." "O sige, bigyan mo ako ng 3 tig-100. "Heto po Lola, maraming salamat po ah. Ito na rin po pala ang sukli nyo." "Sa'yo na yan, itabi mo na lang Iha." "Naku, salamat po Lola. Hindi ko na po sana tatanggapin pero nangangailangan po talaga kaya kakapalan ko na talaga yung mukha ko eh. Mag-ingat po kayo." Napangiti na nga lamang ang Donya. Magiliw nga ang pakikipag-usap nito sa matanda. "Gusto ko ang babaeng yan para sa apo kong si Carl. Siguradong magugustuhan niya ang babaeng to. Ewan ko ba sa batang yun? Kinailangan ko pa talagang kumilos bago siya magkaroon ng karelasyon. Buong buhay na ata niyang nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Magmula nang ampunin ko siya. Napakasipag na bata at gusto ko nang kasama sa bahay at hindi naman ako nagsisisi na ginawa ko yun. Deserve niyang magandang buhay. Kita mo naman ngayon, may sarili ng kumpanya." Sabi ng matanda habang kausap nga ang trusted driver niya. "Halika na at diretso na tayo sa kumpanya." Dumiretso ito sa opisina ng apo. "Lola, kayo po pala. Tapos na pong magsimba?" "Ay oo apo." Nanahimik ang matanda sa kamuling nagsalita. "Apo, matanda na ako. Kailan mo babalak mag-asawa?" Napatingin naman sa kanya si Carl. "Lola, hindi pa nga ako nakakabawi sa kabutihang nagawa niyo. Lagi niyo pong sinasabi na masipag ako at pinagsisikapan ko talaga makakuha ng mga bagay na gusto ko pero Lola, hindi pa po enough yun. Wala pa din po sa isip kong pag-aasawa." "Hay nako apo, kung ayaw mo ako nang gagawa ng paraan para sa'yo." Muling bumalik nga sa simbahan ng lola para puntahan si Elena. Mabuti na nga lamang at naabutan nga niya ito doon at agad niya itong kinausap. Dito niya kasi naramdaman ang kabusilakan nga ng puso ng isang babae. "Iha, kamusta ka?"
Naku Lola, kayo po pala. Bibili po ba ulit kayo ng basahan? Madami-dami pa po kayong binili nung last time eh. Ang totoo niyan, ikaw talaga ang sadya ko dito. Pwede ba kitang imbitahan na mananghalian? Napakunot noo si Elena nagtataka. Ako po? Bakit naman po? At kalaunan, sumama na nga rin ang dalaga sa kanya. Habang kumakain sila, hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang matanda sa ito nagtanong. Iha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May asawa ka na ba o nobyo? Naubo naman si Elena sa kanyang narinig sa tanong ng matanda. Lola, bakit naman po kayo nambibigla? Wala pa po eh. Wala po kasi sa isip ko ngayon ang ganyang bagay. Mas kailangan ko po kasing kumayod ng matindi para sa pamilya. Tumango-tango ang Donya. Kung ganon, naghahanap kasi ako ng kasintahan ng apo ko at tutulungan kita kung ano man ang problema mo sa iyong pamilya. Nagtatalo ang isip pa nga nung una itong dalaga sa offer ng matanda. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Iha. Ito ang contact number ko. Tawagan mo na lang ako kapag may desisyon ka na. Umabot nga ng 2 linggo ang pag-iisip ni Elena sa alok nga ng matandang yun. Lalo na at kailangan ng pamilya niya ng pera dahil pinapaalis na nga sila sa kanilang tinitirahan. Isang gabi, habang nakahiga nga sa kamang dalaga at nakatingin sa bubong ng kanilang bahay, ay napagpasya na nga lamang niya na tanggapin ang alok nito. Kinuha niya ang numerong binigay nga sa kanya ng matanda at agad niya itong tinawagan. Anak, ang layo naman masyado ng pinagtatrabahuan mo. Baka naman mahirapan ka niyan. Walang aalalay sa iyo doon, anak. Nag-aalalang sabi pa nga ng nanay ni Elena, pero ang totoo nalulungkot nga itong mawalay sa kanyang anak. Nay, magiging maayos po ko doon. Pinalaki niyo po akong matibay kaya sisiguraduhin ko po na wala pong mangyayaring masama sa akin. Magtiwala lang po kayo. Alam mo naman bilang ina, hindi namin maiiwasan na mag-alala sa kanyang anak lalo na kung babae. Nasanay kasi ako na palagi kang narito sa amin. Ito ang unang beses mong nawalay sa amin. Hindi ko alam pero nasasaktan ako. Nay, ano ba naman kayo? Isipin niyo na lang po na malaking tulong ito sa atin. Para hindi na ho tayo laging uutang tapos ang ipang babayad utang din. Naging ganun na ho ang buhay natin eh. Kailan pa tayo makakabangon? At ayoko po na habang buhay, sa ganun tayo mamuhay. Para hindi rin po maging kaawa-awa yung mga kapatid ko kumpara sa mga kaklase nila, Nay. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Matagal ko na pong pangarap to. O sige nak, total parang hindi na rin naman kita maaawat sa gusto mong gawin. Salamat, Nay. Sisiguraduhin ko pong magiging maayos ang lahat. Basta palagi kang magdarasal at mag-iingat doon, ha? Mamimiss ka namin ng tatay mo pati na rin ang mga kapatid mo, pati yung kuya mo. Nako siguradong maninibago yun kasi wala na nga siyang kaasaran. Palagi ko pong babaunin lahat ng magaganda at masasayang alaala natin dito. Hindi ko po kakalimutan yun. Ipinasundo nga ng matanda ang dalaga sa kanyang driver. Gaya rin, nung nakasanayan niya ay balot na balot nga ang kanyang itsura na yung tipong magmumukha na talaga siyang manang. Nagpaalam siya sa mga magulang at nagsimulang magtrabaho nga siya sa malayo at patuloy nga niya pa ring susuportahan ng mga to. Nang makarating nga ang dalaga, sa mansyon ng matanda ito kaagad ang sumalubong sa kanya. Maligayang pagdating, Iha! Masayang masaya ako sa desisyon mo. Salamat po, Lola. Niyapos siya ng matanda dahil sa labis na tuwa. Hindi nakatira ang apo ko dito. May sarili siyang bahay malapit lang din dito sa subdivision. Sa ngayon dito ka na lang muna tumuloy sa bahay ko. At mainam nang magpahinga ka na muna. Baka kasi mabigla ka. May pagkamasungit yung apo ko eh. Lagi kasing pagod at puyat. Kaya parang normal lang naman ang maramdaman niya yon. Natatawang kwento pa nga ng matanda. Pero sa loob-loob nga nito,
ay natutuwa siya sa nangyayari. Salamat po Lola. Sa tingin ko kasi, kailangan niya ng makakatulong sa kanya. Palagi na lang kasing makakatulong ang nakakasama niya sa bahay niya. Ilang linggo nga ang nakalipas ay pinakilala na nga ni Doña Moraya si Elena sa kanyang apo na si Carl. Apo, this is Elena. Elena, this is Carl Russell and you can call him Carl for short. Grandma, what's the meaning of this? Makikita nga sa mukha at tono nga ng pagsasalita ni Carl ang malalim na pagtataka. She's your girlfriend, iho. Palagi na lang makakatulong ang nakikita mo. At yung mga papeles, dokumento o kung ano-ano pa. Hindi ka ba nagsasawa? Para naman may ibang mukha naman na makikita mo at mag-aalaga sa'yo. Lola, hindi ko naman po kailangan ng bagong kasama sa bahay. Masaya naman po ako sa buhay ko ngayon. Basta, whether you like it or not, iiwan ko na sa'yo dito sa bahay mo, si Elena, dahil from now on, magkasintahan na kayo. Pinressure na nga ang kanyang apo para nga lamang matupad na nga ang kanyang pangarap dahil mukha namang walang balak talaga na magkaroon ng nobya ang kanyang apo. Para din sa kanya to. But Lola, no buts? Basta mananatili siya dito sa bahay mo. Wala nang nagawa pa si Carl sa naging pasya ng kanyang lola, kundi ang pumayag na nga lamang dahil naging mabuti naman ito sa kanya. Hindi na nga rin siya kumontra pa. Napatingin naman ang binata sa dalaga dahil mukha itong manang at wala man lamang kaayos-ayos nga ang mukha. Nakatali din ang buhok nitong mahaba. Hindi man lamang nakapagplagay ang dalaga ng lipstick dahil hindi rin naman siya mahilig sa cosmetics. Paano mo na-convince si Lola? Masungit pa nga na tanong nga ni Carl kay Elena. Napakunot noo si Elena. Ha? Hindi ko siya kinumbinsi Whatever. Gawin mong gusto mong gawin. At gagawin ko rin ang gusto kong gawin. Maliwanag? Para kay Lola, huwag kang mag-assume na magugustuhan kita sa itsura mong nasabi pa nga nito sa dalaga. May pahapyaw pa nga ang lait. Nakala mo, hindi nanggaling sa hirap ang binata. Masyado na talagang malayo ang narating niya sa buhay kaya siguro ang tingin niya sa sarili ay pwede na ngang mangmaliit ng tao at magmataas. Ngunit doon siya nagkakamali dahil hindi niya alam. Dahil sa kanyang pinapakita ay may pagsisisi sa huli. Ate Josie, pakisamahan na nga lamang po siya sa kwarto niya. Agad naman na sumunod ang isa sa mga katulong niya na medyo matanda na nga lamang ng kaunti sa dalaga. Halika, sumunod ka sa akin. Pitbit ang isang pirasong bag na naglalaman ng ilang piraso niyang damit ay halos lahat ay pare-pareho. Lumipas ang mahabang panahon at dahil na nga rin sa kagustuhan ng kanyang lola at para mapasaya ito ay nagawa nga niyang pakasalan ng babae kahit labag sa kalooban niya. Bukod sa ayaw niya pa na mag-asawa, hindi talaga niya nagugustuhan ang postura ng babae. Mukha itong manang na mas malala pa nga ang itsura sa mga katulong niya. Kaya kada lalabas nga sila ay nahihiya itong dumikit sa babae dahil nagmumukha itong alalay. Lagi niya rin pinapatakpan ang mukha nito gamit ang malapad na panyo, lalo na kapag nasa pampubliko nga silang lugar. Nalaman din ng dalaga na ang binata ay hindi tunay na apo ni Lola Moraya. Dahil sa sipag at tiyaga ng binata ay nakita niya ito ng potensyal at yumaman. Kaya tinulungan niya ito at hindi nga siya nagkamali sa pagtulong. Kaya lang sa haba ng panahon na ang lumipas, parang unti-unting lumalaki ang ulo ng binata at parang hindi na nga niya kayang lumingon sa dating pinanggalingan. Masaya na nga ring namayapa ang kanyang lola dahil pinakasalan niya ang babae na gusto nito para sa kanya. End of flashback. Hindi kailanman ipinakilala bilang kanyang legal na asawang babae dahil sa kahihiyan na kanyang matatanggap mula sa mga investors at stakeholders niya. Baka kung ano na nga lamang sabihin ng mga to at baka isa na nga ron
ang masabihan siyang walang ka-taste-taste sa mga babae. At imbes na lumago nga ang kanyang negosyo, ay mawala ng tuluyan dahil sa babaeng kanyang pinakasalan. Tuwing may public event o pagtitipon, sinasabi nga ni Carl sa mga tao na si Elena ay isa lamang janitress. Sa kanilang kumpanya, kapag nadalaw naman ang babae sa kumpanya, palagi niyang ginagawa yun sa babae para maiwasan ang maraming chismis sa paligid. Sa bawat kasinungalingang binibigkas ni Alejandro, unti-unting nadudurog ang puso ni Elena. Pero wala siyang magawa dahil magagalit lamang ito kung ipipilit niya. Kaya patuloy na nga lamang niya na hinahayaan ng kanyang mahal na asawa. Oo nga, mahal niya ito, ngunit bakit tila ikinahihiya nga siya ng asawa? Carl, kailan mo ko balak ipakilala bilang asawa mo? Minsan niyang tanong habang nakaupo nga sila sa hapagkainan. Tanging mga tunog lang ng kutsara at tinidor ang tumatama sa plato. Ang maririnig nga ng sandaling yon, hindi siya nais kausapin ng asawa dahil mahalata nga sa aura niya na wala nga sa mood. Nagangat ng tingin si Carl mula sa kanyang hapunan na kinakain. Hindi pa sa ngayon, Elena. Hindi pa tamang panahon. Sagot nga nito at malamig at walang emosyon. Nalahimik na nga lamang muli si Elena at hindi na nga nagtanong pa. Palaging ganito ang sinasabi ng kanyang asawa. Sa tuwing magtatanong siya dito, paulit-ulit na lang kahit paulit-ulit din siyang sinasagot nang palagi niya na nga lamang naririnig sa kanyang asawa. Hindi niya maitatanggi sa puso niya na mayroon siyang lungkot sa sinasabi ng asawa. Nang gabing yun, tahimik na umiyak si Elena sa kanyang silid. Dinaramdam ang mga sinasabi ng asawa sa kanya at kung paano ito paulit-ulit na sinasabi na isa lamang siyang janitress sa mga tao sa opisina. Akala tuloy ng mga empleyado ay totoong nagtatrabaho siya doon bilang isang tagalinis. Mahal niya si Alejandro. Ngunit hanggang kailan siya magpapakamartir? Hindi rin naman siya nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang nagawang desisyon. Dahil naging mabait ang matanda at malaki-laki ang naitulong nito sa kanyang pamilya. Naging legal na nga rin pala ang relasyon nila sa pamilya ng babae. Noong una ayaw nga ng kanyang ama na dahil masyado daw mayaman ng lalaki at baka tapak-tapakan lang ang pagkatao niya. Pero dahil nagpapakita ng kabutihan itong lalaki sa pamilya niya, ay unti-unti na nga rin naman nilang natanggap. Mabait naman talaga si Carl. Nadagdagan lang ng pagiging masungit niya dahil namatay ang kanyang mahal na lola na tumulong din sa kanya. Wala na kasi siyang pamilya at tanging ang matanda na nga lamang ang kinilala nga niyang kamag-anak. Samantala sa opisina, abala ang mga empleyado at ibang manggagawa para sa darating na malaking pagdiriwang, ang anniversary gala ng company. O pare, kamusta? Busy-busy tayo ah. Wala ka bang kadate sa gala? Sana man lang kahit dun may madala kang chicks. Palagi ka na lang nakasimangot eh. O di kaya ay abala palagi dito sa kumpanya mo. Just enjoy the party bro and bring your date. Baka naman sa araw na yun eh, nakatutok ka na naman sa laptop mo. Pangungot siyang sabi nga ng kaibigan niyang si Rafael. Naging magkaibigan sila dahil magkaibigan ang magulang ni Rafael at ng lola nga ng binata. Napalingon naman si Carl sa nagbukas na pintuan at dumiretso nga ng sofa habang tinutokso siya. Nandito ka naman pare. Tuwing pupunta ka dito, puro chicks na lang laman ang bibig mo ah. Huwag mo nga akong itulad sa'yo. Busy akong tao kaya wala akong kaide-ideya sa ganyan. Wala akong ide-date sa anniversary gala ng kumpanya. Araw yun ng kumpanya ko at hindi araw ng mga puso. Ay! Ang bitter mo naman bro, chill ka lang. Nag-aalala lang naman ako sa'yo kasi baka mamatay ka ng virgin kakatrabaho mo. Pagpapatawa pa nga ng kaibigan. Kahit na kaibigan ito ni Carl, hindi alam na mayroon nga siyang asawa. Palagi niya nga kasing tinatago ang asawa niya at kapag napunta ng kumpanya, ang sasabihin ay janitress lang. Katulad ng minsang dumalaw nga ito sa kanya para dalhan nga siya ng tanghalian. Sakto rin naman na makailang minute ay
Dumating nga ang kaibigan na si Rafael. Agad niyang tinago nga sa ilalim ng mesa ang dalang pagkain ni Elena. Niyaya kasi siya ng kaibigan na kumain sa isang mamahaling restaurant. Malapit lang din. Sa kumpanya tinutusan nga niya rin ang asawa na maglinis ng kanyang opisina para hindi mahalata ng kaibigan niya kung sino siya. Walang kaayos-ayos nun si Elena kaya mukha talaga siyang janitress. Hindi niya maiwan-iwan ang pormahan niyang pangmanang dahil nasanay na nga siya at naging komportable na. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating na nga ang isang malaking okasyon. Ang anniversary gala ng Buenaventura Construction. Dumalo rito ang pinakamayayamang negosyante, kilalang politiko at mga dayuhang investors. Kilala at mahusay din talaga ang Buenaventura Constructions sa larangan ng negosyo. Dahil hindi lang ito sa Pilipinas nakikilala, kundi maging sa ilang bahagi ng mundo. Hindi may pagkakailang mahusay humawak at magpalago si Carl Russell Buenaventura. Sa paningin ng publiko, si Carl ay isang binata pa rin at walang sino mang nakakaalam tungkol kay Elena. Ganun na nga lamang kung itago ang lihim ni Carl sa kanyang mga bisita. Natatakot siya na malaman ang kanyang matagal ng sekreto. Lalo na sa araw na ito na marami ang dumalo. Habang nakatayo si Carl sa harap ng mga bisita, ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay at husay. Nakikipagtawanan pa nga siya sa bawat bisitang kanyang nadadaanan. Ngunit sa likod ng engrandeng kasiyahan naroon si Elena. Hindi bilang panauhin, kundi bilang isang janitress. Suot ang kanyang simpleng uniforme. Pinilin din sa kanya ng asawa na kapag lalabas nga siya ay takpan niya ang kanyang mukha upang maiwasan ang pagka-distract ng mga taong naroroon. Sinunod naman niya ito bilang pagsang-ayon sa gusto ng kanyang asawa. Oo, pumayag nga si Carl na gawin sa asawa niya ang bagay na yun. Labag man sa loob ay kailangan nga niyang panindigan na siyang walang asawa at ito ay binata pa. Hindi rin naman kasi mahalata sa kanyang postura na siya ay kasal na at may asawa. Sa isang sulok ng ballroom, nagmamasid siya habang masayang nag-uusap at nagiinuman ng mga bisita. Hindi rin naman maipinta ang hiya sa mukha niya habang ginagawa niyang magsilbi sa mga bisita habang ang kanyang asawa ay masayang nakikipag-usap sa mga bisitang dumalo. Pilit niyang iniintindi ang nangyayari. Ayaw niyang mapahiya ang asawa sa mga oras na yun. Pinipilit na nga lamang din niyang libangin ang sarili sa mga nakikita. Pero dahil ito ay formal na okasyon, ay naisipan nga niyang magayos ng kahit kaunti. Naglagay siya ng kaunting pulbos, blush on, at kaunting lipstick. Mas lalong lumitaw ang ganda niya na hindi napansin ng asawa niya. Ngunit nanatili din ang panyo sa kanyang mukha gaya ng bilin nga nito bago sila lumabas ng venue. Maya-maya pa sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni sa mga bisitang nakikita niya. Hoy, janitress! Linisin mo nga itong natapong alak. Utos ng isang matandang ginang na nakasuot ng mga alahas at mamahaling damit habang bitbit ang isang baso ng wine. Mayaman ito at kilala sa lipunan. Dahan-dahang lumapit si Elena at yumuko. Kinuhang basahan mula sa apron na kanyang suot at sinimulang punasan nga ang natapong alak sa sahig. Hindi niya namalayang nakatingin na pala sa kanya si Mr. Alvaro, isang tanyag din na negosyante mula pa sa Spain at bagong business partner nga ni Carl. Dala ng curiosity at pagkamangha ay tanging ang babaeng ito lamang ang may takip sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang dalaga ng mabuti bago bumaling kay Carl at lumapit dahil nababalot nga siya ng curiosity. Mr. Buenaventura, sinong babaeng yun? Tanong nga nito habang nakangiti at may hawak rin na isang basong wine. Elegante rin ang kasuotan nito kahit simple lamang. Isa rin talaga sa kilala sa lipunan. Napatingin si Carl kay Elena at saglit na natigilan. Ayaw niyang masira ang kanyang image sa harap ng isang mahalagang investor. Nagdadalawang isip pa nga siyang magsalita o igaya na nga lamang sa isang lugar si Mr. Alvaro para hindi na nga nito mapansin ang dalaga ngunit ito ay huli na at nakapagtanong na nga sa kanya.
Isa sa mga empleyado ng kumpanya. Isa siyang janitress. Mabilis niyang sagot dito habang ang mga kilos at mga mata niya hindi mapakali. Napatawa si Mr. Alvaro. Napakaganda niyang babae para sa isang janitress. Mukhang may dugong maharlika. Parang hindi siya nababagay sa ganitong trabaho lamang. Sa napapansin ko, maganda ang kutis ng kanyang mga kamay. At alam kong maganda rin siyang dalaga. Natitiyak ko. Sa pagkakataong to lumapit si Mr. Alvaro kay Elena at marahang tinanggal ang kanyang tumatakip sa muka. Pinilit pa ngang takpan sana ng dalagang kanyang muka dahil baka magalit nga ang kanyang asawa pero huli na. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Sa ilalim ng simple at mahabang kasuotan, lumitaw ang isang babaeng may makinis na balat, mahabang pilikmata at matang puno ng lungkot. Pero parang prinsesa na ikinulong sa sariling anino. Para tuloy itong naging kwento ng isang prinsesa na inalila nga at napagkaitan ng ganda ng mundo. Nagbulungan ng mga bisita. Sino siya? Kahit na mukha siyang manang sa suot niya. Sa mukha niya nagmumukha pa rin siyang reyna. At bakit siya tinatrato na parang isang ordinaryong tauhan? Oo nga, napakaganda niya. Hindi nga siya nababagay sa kanyang ginagawa eh. Hindi dapat siya nagpupunas ng sahig. Ito ang mga naririnig nga sa paligid ng mga bulungan ng mga naroroon dahil sa pagkamangha at pagkabigla. Biglang naging tahimik ang buong silid at ang lahat ay nakatingin kay Alejandro. Naghihintay ng kanyang sagot ang mga taong nandoon. Minsan na rin kasi silang napabalitang magkasama. Nachismis nga sila dati kaya nga pinapatakpan nito ang muka sa tuwing magkasama sila. Si Carl mismo ay tila natigilan. Parang umurong ang kanyang mga dila. Hindi niya inasahan ang ganitong sitwasyon. Hindi siya makapagsalita. Sa wakas, ang bumasag ng katahimikan ni Mr. Alvaro. Muli niyang tanong sa binata, Mr. Buenaventura, sino ba siyang talaga? Napatingin si Carl kay Elena. Sa kanyang asawa na matagal na nga niyang ikinahiya, itinago at hindi pinakilala sa mundo para lamang maingatan ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Alam niyang wala naman siyang ibang pagpipilian sa mga oras na yun. Wala na rin siyang takas mula sa mga taong nandoon dahil mas magmumukha nga siyang kahiya-hiya kung aalis na nga lamang siya bigla. Si Elena naman ay mahigpit nga na nakahawak sa kanyang palda dahil ang mga palad niya ay namamawis dahil sa matinding kaba. Alam niyang ito na ang sandali kung kailan malalaman na nga ng lahat ng katotohanan. Nararamdaman niya din sa loob-loob niya. Huminga ng malalim si Carl. Inayos niya ang suot, nasuot nga at niluwagan ng necktie at tumayo. Siya si Elena. Mahina ngunit mariin nga niyang sabi. Sa madla, narinig naman ang kanyang mga salita. Ang aking asawa. Muling nabalot ang katahimikan ng silid. Lahat ay tila hindi makapaniwala. Yung iba ay napapatakip na nga lamang ng kanilang bibig sa gulat at yung iba naman ay nagugulumahanan. Anong nangyayari? Grabe, ang akala ko ay binata pa rin siya. Bakit niya nagawa sa asawa niya yun? Kaya nga, hindi ba siya nahihiya? Mas nalagay patuloy siya sa kahihiyan. Bulong-bulungan ng mga tao. Naririnig naman ito ni Carl pero wala na nga siyang magagawa pa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa sa mga investors. Ilang taon na kaming kasal. Pero itinago ko siya sa takot na husgahan ng lipunan. Sa takot na hindi siya tanggapin ng mundo ko. Ngunit ngayong nasa harapan ko na siya. Ngayon ko lang napagtanto. Siya ang aking kayamanan. At hinding-hindi ko na siya ipagkakaila. Napatitig si Elena sa kanya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula sa asawa. Galing mismo sa bibig nito ang mga katagang yun. Ngunit sa kabila ng mga salitang yun, ramdam ni Elena ang pait sa kanyang puso na matagal na nga niyang dinaramdam.
3 taon, Carl. Mahina ngunit puno ng sakit ang kanyang tinig. 3 taon mo akong ikinahiya. 3 taon akong naghintay na ipakilala mo ko bilang iyong asawa. Pero itunuring mo akong isang anino ng buhay mo. Ngayon mo lang ba ako ipaglalaban? Anong klaseng asawa ka? Ilang beses kitang tinanong. Pero lagi mong sinasabi na wala pa sa tamang panahon. O heto ngayon. Sa palagay mo, ito na ba ang tamang panahon? O sadyang hanggang ngayon ay patuloy mo pa ring iniingatan ang pangalan mo? Nakala mo sisirain ko dahil isang tindera lamang ako ng Sampaguita. Asawa mo, pinakilala mong janitress. Napayo ko si Carl. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang maaaring mawala sa kanya si Elena. Ngayon lamang siya nahimasmasan. Nakaramdam siya ng matinding takot at hindi niya inaasahang maramdaman yon. Lumapit nga siya sa asawa at hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata at maluha-luha ito. Elena, mahal kita. Patawarin mo ako. Pagsusumamo nga nito sa kanyang asawa na ngayon ay may bahid ng sama ng loob na mababakas nga sa kanyang itsura. Nagbulungan muli ang mga bisita. Para silang nasa isang pelikula at naghihintay nga sa magiging sagot ni Elena. Muli siyang tumingin kay Carl at sa kanyang mga mata ay may halong sakit, pagmamahal at pagsisisi. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang sakit. Pero gusto kitang paniwalaan, Carl. Sana sa pagkakataong totoo ka na. Pero biglang tumakbo si Elena upang makalayo sa kanyang asawa at sa mga taong nakapaligid nga sa kanya. Mahal niya ang kanyang asawa pero kahit ngayon man lang ay mapagbigyan niya ang kanyang sarili. Sa kalayaan na matagal na nga niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa matinding pagmamahal sa lalaki. Nung una, hindi naman niya inaasahan na mahuhulog siya dito. Dahil kabilin-bilin na ng lola niya, ay aalagaan lang naman ito ang kanyang apo. May mga kabutihang ipinapakita naman ng lalaki sa kanya na tuluyang nagpatibok ng puso niya. Pumayag na nga rin siyang pakasalan nito kahit pa masaya ang lola ng binata o hindi, kundi dahil may lihim nga siyang pagmamahal dito. Umuwi ang dalaga sa mansyon ng binata. Nag-aayos siya ng mga gamit at ng kung ano at sa ganung eksena nga siya natagpuan ni Carl. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-aayos ng mga gamit mo? Saan ka pupunta? Tumigil naman ang dalaga sa kanyang ginagawa, tumayo ng tuwid at tumingin sa mga mata ng lalaki. Carl, sa palagay ko, ito muna yung magandang gawin. Anong ibig mong sabihin? Siguro, uunahin ko muna ngayusin at mahalin ang sarili ko. Tapos ingatan at palaguin mo ang kumpanyang pinaghirapan mo. Ayoko maging sagabal sa mga ginagawa mo. Tao ako. Nauubos din. Kailangan ko din ng pahinga. Kasi matagal akong nagtiis na magtago para lang ingatan ang pangalan mo. Ginawa ko naman, diba? Kasi ang totoo mahal kita. Hindi ko alam kung bakit hindi mo nakikita yon. Huwag mo naman gawin sa akin to, please. Magagalit si Lola. Pagdadahilan pa nga ni Carl. Nagmakaawa nga ito sa harap ng dalaga habang suot ang maamong muka. Hawak-hawak din ito ang mga kamay ng dalaga. Alam mong mahal na mahal ko din si Lola. Sinusunod ko ang mga utos niyang alagaan ka. Ginawa ko na yon hindi lamang dahil sa paggalang at pagmamahal ko sa kanya, kundi dahil mahal kita. Wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka palagi at iparamdam sa'yo na mahalaga. Naprotektahan ka. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako sa gusto kong mangyari. May napagtanto ko kanina habang pinagtatawanan ako sa party. Nagpatuloy nga ang dalaga sa pag-aayos ng gamit. Mauna na ako. Matutunan mo muna sana ang mga bagay na nakalimutan mong gawin. Mahal kita, Carl. Pero sa tingin ko, kailangan na muna nating magpahinga. Bumalik na lang tayo sa piling ng iba kapag handa ka na at handa na ulit ako. Mahal kita at hindi na magbabago pa yon. Gusto ko lang matutunan mo yung mga pagkakamaling nagawa mo. Sabi nito sa asawa, tsaka unti-unting nagbitaw nga sa kamay ng binata. Tuluyan na ngang umalis ang dalaga bitbit ang kanyang mga gamit.
Naiwan namang tulala at walang magawa ang lalaki. Ang daming realizations ang pumasok sa isip niya nang lumabas nga ng pintuan ng kanyang asawa. Pinili ng dalaga na bumalik na nga lamang sa kanilang probinsya. Magsimula muli, total, malaki na rin naman ang nagbago sa buhay niya dahil sa tulong ng matanda. Sobra niya itong ipinagpapasalamat. Habang si Carl naman, tahimik sa kanyang loob ng kwarto. Hindi maipinta ang mukha at iniisip ang kanyang mga nagawa. Nahihiya siya dahil sa tagal nilang bilang magkasintahan ngayon niya nga lamang naramdaman at nalaman na mahalaga pala ang babae sa buhay niya. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa buhay niya. Nasanay siya sa presensya ng babae sa bawat sulok ng kanyang mansyon. Ang pagiging masayahin nito at pagiging maasikaso, ngayon hinahanap-hanap niya. Kahit pa may mga katulong nga siya, iba pa rin talaga ang alaga ng kanyang asawa. Hindi nga nagkamali ang kanyang lola sa pagpili ng babae. Dahil may busilak itong puso. Hindi niya lang agad napansin. Mas napansin pa nga niya ang kapintasan nito, ang pagiging manang nito. Hindi niya nakita ang tunay na pagmamahal. Bigla niyang naalala ang mga huling sinabi sa kanya ng babae. Sinusunod nito ang utos ng kanyang lola na alagaan at pahalagahan siya hindi lamang dahil mahal niya ang lola nito kundi dahil may lihim na nga rin palang pagmamahal ito sa kanya. Bakit hindi niya naisip yun? Bakit hindi niya nakita? Kailangan pang sabihin sa binata at mangyari ang hindi dapat mangyari sa anniversary gala nila? Ang di inaasahang pagpapakilala niya sa babae. Hinayaan muna niyang kutyain at pagtawanan ng kanyang asawa bago nga ito ipakilala. Hanggang dulo ay pinatunayan nga ng babae ang kanyang pagmamahal dito. Kaya naman napag-isip-isip ng binata na hindi nga tamang tumunga nga lamang siya. Walang ginagawa at hindi niya hayaan ang babaeng mahal niya tuluyan ang mawala sa piling niya. Hindi ako papayag na ito ang dulo ng lahat ng kwento namin. Kailangan may gawin ako. Kung nandito lang si Lola, siguradong tatalakan ako noon kung wala akong gagawin. Mahal niya ako pero minsan mas mahal niya para si Elena. Lola, makakaasa po kayo na muli ko pong babalikan si Elena. Gagawin ko po ang lahat para maging akin ulit siya. Sisiguraduhin kong babawi ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. I'm sorry, Lola. Ito ang mga salitang binitawan ng binata habang nakaupo sa dining at nilagok nga niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Hindi muna siya gumawa ng hakbang ng basta. Pinag-isipan niya talaga ng mabuti. Kaya naman ang kanyang ginawa ay hindi niya kinausap o hinabol si Martha. Sa unang 3 buwan, binigyan niya ng pagkakataon ng babae na makapagpahinga. Kumbaga sa mga salita pa ng millennial ay space. He gives her space that she deserves. Nagpamis nga lamang siya ng konti. Samantala si Elena naman ay napili na nga munang umuwi sa kanilang tahanan sa kanilang probinsya. Namiss niya ang sariwang hangin, kanilang tahanan at lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Nagtaka naman ang nanay niya kung bakit naging biglaan ang pagdating niya. Kaya naman ikinuwento na nga niya ang buong pangyayari. Galit na galit ang mga to sa naging kwento niya. Pinakalma niya ang mga ito at pinilit na magsabi ng kabutihan ng lalaki na nagawa sa kanya. Ngunit hindi nagbago ang pagtingin ng mga to sa kanyang asawa. Anak, magkape ka muna. Tanaw ni Martha ang papalubog nga ng araw sa kanilang bintana. Agad niya rin namang kinuha ang isang tasang kape na bit-bit nga ng kanyang ina. Salamat po, Nay. Namimiss mo ba siya? Hindi po, Nay. Gusto ko lang po na magpahangin. Namiss ko po kasi talaga yung ganitong vibe ng lugar eh. Sa tagal ko ba naman na nasa syudad, hahanap-hanapin ko talaga ang ganitong senaryo. Napabuntong hininga ang ina. Anak, kahit hindi mo sabihin ng diretsyo nanay mo ko, alam kong namimiss mo na siya. Iba ang sinasabi ng mata mo sa bibig mo. Iba ang lungkot sa mga mata mo. Hindi mo kailangan maglihim sa akin, anak. Ina mo ko, kaya maiintindihan ko kung magsasabi ka sa akin.
Huwag kang mahiya. Hindi na nagawa pang tumanggi ng dalaga sa kanyang ina. Tama nga naman ito. Sa kabila ng nagawa ng kanyang asawa, ay may parte sa puso niya na namimiss niya ito. Pero nandun pa rin yung sakit dahil sa kung paano nga siya itago noon sa maraming tao. Grabing pagtitiis yun. Ang itago at ikahiya ng sariling asawa na wala namang ibang ginawa ang dalaga kundi mahalin at talagaan ito ngayon. Ayon sa kagustuhan ng matanda, nakalaunan ay natutunan na nga rin niyang gawin dahil sa tunay na pagmamahal niya para kay Carl. Sige na nga. Opo, Nay. Aminin ko na mimiss ko siya. Pero sa kabila ng nangyari sa amin, hindi ko na din po alam kung saan pupulutin tong nararamdaman ko para sa kanya. Ni wala nga siyang paramdaman lang eh. Kasi kung mahal naman talaga niya ako, edi sana hinanap niya man lang ako. Kaso wala ho eh. Kahit nga ho anino, hindi man lang niya nagawa. Baka naman kasi binigyan ka lang niya ng pagkakataon na makapagpahinga. Binigyan ka ng space. Alam mo anak, sa totoo lang nagalit talaga ako sa ginawa niya sa'yo. Siyempre walang magulang ang may kagustuhan na mapahamak ang kanyang anak. Kasi, ipinaubaya ka namin sa kanya ng buong buo. Tapos ibabalik ka niya sa amin ng durog. Pero anak, hindi ko rin gusto na nakikita ako ngayon na malungkot ka. Yung nangyayari sa'yo. Kaya anak, kung ano man ang nilalaman nito, sundin mo. Nakakatakot talaga ang pag-ibig at walang kasiguraduhan. At least minsan pa, bigyan mo siya ng pagkakataon at muli mong buksan ang puso mo. Sa pagkakataong yon, nagawa mo ring pagbigyan ng nais nito. Sabay turo nga ng ina sa bandang dibdib niya. Kung siya pa rin ang tinitibok niyan, sundin mo anak. Susuportahan pa rin kita sa gusto mo. Lalo at nabanggit mo sa akin na mahal ka naman pala ng asawa mo. Natauhan siya sa mga nagawa niya sa'yo. Walang imposible anak. Kung kayo talaga. Pero dahil kasal kayo at nakikita ko may magandang mangyayari sa hinaharap, bahala na. Kung anong gusto mo, susuportahan ka namin. Nakangiting sabi nga sa kanya ng ina. Nay, salamat po sa pagpapagaan ng nararamdaman ko Napakalaking bagay po talaga na marinig ko po to sa inyo. Salamat sa suporta at pagmamahal. Mahal na mahal ko din po kayo. Naging emosyonal nga ang tagpong yon ng mag-ina. Samantalang tuwang-tuwa naman ang binata dahil dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Ang puntahan ng asawa nito sa probinsya. Doon niya lamang naisip na pumunta ito dahil wala naman itong kamag-anak sa Manila. Wala ding ibang maaaring puntahan ng asawa kundi ang pamilya sa probinsya. Wala na rin siyang pakailam kung ano pa man ang madatnan niya sa kanyang pagpunta. Inaasahan niya din na nagalit naman talaga ang mga ito sa ginawa niya. Deserve niya yun. Sa 3 taon ba naman kasing kasal siya ng asawa, kinakahiya niya ito. Ayaw ipakilala sa publiko at makakakilala. Kinailangan pang gumamit ng pantakip sa mukha nito sa tuwing lalabas sila dahil ayaw nga niya ng iskandalo. At saka pa lamang niya papayagan na lumabas nga ito. Ang masaklap pa, ipinakilala pa nga itong isa sa mga janitress ng kanyang kumpanya. Sising-sisi talaga siya sa kanyang ginawa sa babae. Kung hindi pa napansin ni Mr. Alvaro, ang kanyang asawa ay hindi nga mangyayari ang lahat ng to. Hindi siya mapipilitang ipakilala ang asawa niya sa maling pagkakataon at lalong hindi niya marirealize na mali pala talaga ang kanyang ginawang pagtatago sa asawa. Kung alam niya lang sana nang dahil sa kanyang pagtatago ng lihim na akala niya ay ikapapahamak nga niya, hindi niya na nga lamang sana ginawa ang bagay na to. Hindi sana siya mas naghihirap ngayon na habulin nga ang asawa. Samantala habang si Elena naman, muling nagmumuni-muni sa kanyang kwarto ay naisipan nga niyang magdasal. Hiniling niya na sana, kung si Carl nga talaga ang para sa kanya, ay loobin na nga sana dahil kasal na din naman sila. Pero kung hindi talaga, ay sana hindi na nga muling magtagpo pa ang landas nila. Sabi pa niya, sa pinakahuling panalangin niya ay kapag dumating ang lalaki sa kanilang probinsya,
ay muli niya itong tatanggapin. Pero hindi ganon kadaling paraan lalo na at galit ang pamilya nito sa binata. Kinabukasan nga ay bumiyahe nga si Carl papunta sa probinsya ng kanyang asawa na si Elena. May halong kaba at sayang nararamdaman niya. Malayo-layo din ang kanyang binyahe dahil mas pinili nga niyang dalhin ang kanyang kotse kaysa mag-commute. Makalipas nga ang 5 oras na biyahe, ay narating nga niya ang bahay ng mga to. Nag-aalangan pa nga siyang lumabas ng sasakyan. Pero dahil nandito na nga rin naman siya, wala nang rason para umurong pa lalo na at nakataya dito ang kanyang pagmamahal sa asawa. Paninindigan din niya ang bili ng kanyang lola bago mawala to. At hindi lang din dahil nga dito niya ito ginagawa kundi meron na nga rin siyang totoong pagmamahal sa kanyang asawa. Paglabas nga niya, ina nga ni Elena ang sumalubong sa kanya habang nagwawalis ng bakuran. Lumapit si Carl dito dala ang matinding kaba. Hinanda na nga niya ang kanyang sarili at pisngi kung sakali mang dadampian nga siya ng kamay ng ina ni Elena. Magandang araw ho, Nay. Bati naman ito. Natigil naman ang ina nito sa kanyang ginagawa nang marinig ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Carl? Anong ginagawa mo rito? Lumapit nga si Carl dito para makapag-usap sila ng maayos. Nay, patawarin niyo po sana ako sa nagawa ko sa anak niyo. May lungkot sa boses nga ni Carl nang sabihin na yon sa ina ni Elena. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, kundi sa anak ko. Aaminin ko, nagalit talaga ako sa ginawa mong yon. Anak ko pa rin siya. Dahil kung desisyon ko lang ang masusunod, ayoko naman na magpakita ka sa anak ko. Laging tulala ang anak ko sa kawalan. At alam kong ikaw ang laman ng iniisip niya. Kahit hindi niya aminin. Alam kong ikaw pa rin ang tinitibok ng puso niya. Lalong nakaramdam ng matinding konsensya si Carl sa nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na ang kanyang nagawa ay malaki pala ang naging epekto sa asawa niya. Nay, nandito po ako para kunin muli ang puso niya. Kung papayag po kayo, na muli ko pong paghirapan na makuha ang puso niya. Galit ang buong pamilya ko sa iyo, kaya asahan mong hindi magiging madali ang lahat. Pumapayag na po ko. Nakangiti naman na tumango ang ina ni Elena bilang sagot. Napakabuti nga ng ina ni Elena. Nakasuporta pa ito sa anak sa kabila ng lahat ng nangyayari. Si Elena naman kagagaling lamang sa bayan para bumili ng kanilang lulutuin para sa pananghalian. Malayo pa lang ay tanaw na nga niya ang ina na may kausap. Nakatalikod ito mula sa kanya kaya hindi niya mamukaan pero nagiging familiar nga sa kanyang lahat the way na kung paano ito kumilos. Nay, nabili ko na po yung… Carl? Elena? Biglang nagkaroon ng buhay ang mga mata ni Carl nang makita niya si Elena sa harapan niya. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko, sa pagiging makasarili ko. At talagang nag-aksaya ka pa ng oras para pumunta dito. Malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Baka naman, hindi ikaw yan. At baka iba na naman ang pakay mo. Natanaw naman ni Elena ang sasakyan ng asawa. Hindi ka ba napagod sa mahabang biyahe? Baka kasi mamaya isumbat mo pa sa akin yung pagod mo. Sabay alis nga ni Elena para pumasok nga sa loob ng bahay at mailapag na nga niya ang mga daladala. Sumenyas naman ang ina ni Elena bilang pagbibigay nga ng pahintulot sa lalaki na maaari niyang sundan ng dalaga sa loob. Elena, sandali. Makinig ka muna. At sumunod nga ang lalaki sa dalaga habang patuloy na nakikiusap dito. Hindi ka ba natatakot? Galit ang buong angkan ko sa'yo. Kung ako sa'yo umalis ka na dito bago ka pa maabutan ng tatay ko at ng kuya ko. Nakakahiya din sa mga mas bata kong kapatid. Alam ko naman yun, Elena. Bago mo pa sabihin yan, napaghandaan ko na yan. Sa dami ba naman ang nagawa ko sa'yo? Ano pa bang dapat kong asahan na bumungad sa akin? Elena, mahal kita. Sandali namang natigilan sa Elena at napakurap-kurap ang mata dahil iniiwasan nga niyang hindi maiyak sa harap ng lalaki.
Humarap siya dito para sabihin, "Mahal mo ko?" Mapait namang natawa si Elena. "Ang tagal kong hinintay ang pagmamahal na yan at sabihin mo sa akin. 3 taon na, Carl. Baka naman hindi ka pa rin sigurado sa nararamdaman mo. I-check mo muna ang puso mo. Baka kasi mauwi na naman tayo sa pagiging makasarili mo." Nasaktan nga ng binata noon, pero tama naman ang dalaga. Nagkamali siya at wala nga siyang karapatang magdamdam. Dahil una sa lahat, siya naman ang may gawa ng lahat kung bakit nasa sitwasyon na nga sila na to. Patawarin mo ko. Gagawin ko ang lahat, pangako. Bumalik ka lang sa akin, mahal ko. Hindi ako sanay sa umaga na hindi ka ang nakikita ko at nag-aasikaso sa akin. Ibalik na natin yun, please. Pangako, gagawin ko talaga ang lahat para mapatawad mo ko. Paano kung bugbugin ka ni tatay dito ngayon? Papayag ka ba? Tila naninindak nga na saad ni Elena. Oo, sige. Kung isa yun sa paraan para mapasaya kita at para makabawi ako sa'yo. Pero sa loob-loob nga ng babae ayaw nga niyang nakikitang nasasaktan nito. Mahal niya, kaya hindi nga rin niya hahayaan na mangyari yun. Pero dahil galit din ang pamilya niya, ay baka wala nga siyang magawa. Ay nako, Carl, mabuti pa bumalik ka na lang sa inyo. Wala kang mapapala dito. Hindi, mananatili ako dito. Napairap si Elena. Bahala ka. Saan ka tutuloy? Saan ka matutulog? Pananakot nga nito. May dala akong tent. Ha? Para kang Boy Scout kaso bawal magtayo ng tent dyan sa bakuran. E di, sa sasakyan ako matutulog. Hindi rin pwede mag-park dyan sa harap ng matagal. Nag-isip nga si Carl. E di maghahanap ako ng ibang pwedeng parkingan para hindi makaistorbo sa inyo. Seryoso ka ba talaga sa mga pinagsasasabi mo? Matari na sad ni Elena. Lumapit si Carl sa dalaga at nahigit nga nito ang kanyang hininga. Dahil sa lapit ng lalaki sa kanya, amoy din ito ang pabango at mabangong hininga. Seryoso ko sa iyo, Elena. Ulitin ko, gagawin ko ang lahat, makuha ka lang. Ulit, pabulong pa nga nasabi ng binata sa kanya. Lumayo ka nga! Sabay tulak nga ni Elena sa asawa. Maya-maya pa ay naabutan na nga siya ng nanay nito sa ganoong posisyon. At naging seryoso nga si Carl sa kanyang mga sinabi. Mapapamahal kasi siya. Kung mag-hotel nga siya kaya nagbaon na nga lamang siya ng tent, pero dahil hindi pumapayag si Elena sa gusto nga niyang mangyari, ay sa sasakyan na nga lamang siya natulog. Naghanap lang siya ng safe na lugar na pwedeng pagparkingan at doon nga mananatili at magpapalipas ng gabi. Habang naghuhugas nga ng plato si Elena, ay lumapit ang kanyang ina. Anak, nakakaawa naman yung nobyo mo. Sa sasakyan mo talaga patutulugin yan? Hayaan niyo siya, Nay. Gusto niya yan eh. Magdusa siya. Lumapit naman ang ama niya sa kanyang ina dahil napansin nga nito ang kanina pa nga nakapark na sasakyan sa tapat ng bahay nila. Imelda, kaninong sasakyan ba yan? Parang kanina pa yan nandyan Nobyo yan ni Elena. Ano? Hayop na yan Ang lakas ng loob magpakita. Matapos ang ginawa niya sa anak ko, ang lakas naman ng loob niya. Saan siya kumuha ng kapal ng mukha para pumunta dito? Elena, naihanda mo na ba yung annulment paper nyo? Sabi ko sa iyo, diba, i-work mo na yun nang matapos na ang kasal nyo. Galit na tanong pa nga ni Cardo. Pautal-utal naman si Elena. Ha? Opo tay. Sad nga lamang nito. Cardo, huminahon ka naman. Hindi naman ikaw yung susuyuin Yung anak mo naman ang susuyuin at saka annulment paper. Agad-agad. Hindi pa nga naaayos, diba? At hindi pa niya napapatunayan kung talagang may na-realize nga siya at handa siyang magbago at magsisi. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang tagal nagtiis ng anak natin. Ikinahiya niya? Napahiya pa siya at kinutya. Hindi ako makakapayag na lumapit pa yan sa anak ko. Pwera na lang kung magkakapirmahan na ng annulment papers. Naku, lalatiguhin ko talagang lalaking yan. Lumapit naman ang kanyang kuya sa kanila. Ano bang nangyayari dito? Kanina pa ako nakakarinig ng sigawan niyo dito sa kusina. Ilang pirasong plato pinag-aawayan niyo pa. Pambihira din naman kayo.
Kamo tulong saad pa nga ng kanyang kuya. Ay naku, isa ka pa. Pumalik na nga kayo sa mga kwarto niyo. Napatawa na nga lamang tuloy si Elena sa nakikita niya pero sobrang seryoso ng kanyang ama at pinipilit pa talaga siya na papirmahin na nga ng annulment paper ang asawa niya. Mabuti na nga lamang talaga at nandyan ang ina niya para aluin ito. Nay, bakit parang hindi man lang po kayo nagagalit sa lalaking yun? Kawawa naman kasi. Galit nga kayong lahat eh. Ano naman? Kung ibigay natin sa kanya na maging mabuti naman ako, naniniwala ako na may mabuti pa rin siyang puso, anak. Tsaka, nakikita ko yun nung nakiusap siya sa akin kanina. Mararamdaman mo na lang kung sincere siya. Napailing na nga lamang si Elena. Pagkatapos niya nga sa gawaing kusina, ay dumiretso na nga siya sa kanyang silid. Napasilip siya sa bintana at nakita niya ang binata mula sa sasakyan na abala sa pag-aayos nga ng gamit at ng higaan. Biglang may pumasok nga sa isip ni Elena. Teka sandali. Hawak ang baba niya. Napaisip nga ito. Parang kagabi lang, nagdasal ako na kapag pumunta siya dito, muli ko na siyang pababalikin sa buhay ko. Ang bilis naman. Hawak pa rin ito ang kanyang bibig. Baka hindi to totoo. Subukan muna natin kung hanggang saan makakaya niya. Aaminin nga ni Elena sa kanyang sarili na may kilig nga siyang nararamdaman. Natulog tuloy siyang nakangiti dahil alam niyang nasa paligid lamang ang asawa niya. Kinabukasan paggising ni Elena, hinanap niya ang ina. Kaarawan din kasi ng kapatid niya ngayon at may usapan sila. Nagsabay nga silang mamimili ng mga lulutuin. Paglabas niya ng bahay, ay ang asawa niya ang kanyang nadatnan. Humihikab pa nga siya at umiinat habang patuloy na tinatawag ang kanyang ina. Hay, grabe ang ganda ng umaga. Nay, nasan kaya si nanay? Nay, anong ginagawa mo? Nakita niya si Carl na naglilinis ng kanilang bakuran. Good morning. Nagwawalis lang ako. Nabanggit kasi ni nanay sa akin na birthday daw ng kapatid mo. Tamang-tama dahil wala naman akong gagawin eh. Eh di maglilinis na lang ako dito. Napakunot no si Elena. Alam ba ni tatay at ng kuya ko yung malaya mong ginagawa ha? Nagkibit balikat na nga lamang ang binata. Hindi ko sigurado eh. Basta si nanay pinayagan niya akong gawin to. Hay, bahala ka nga dyan. Teka sandali. Ano? Kagigising ko lang ah. Huwag ka nga munang manginis dyan, pwede? Pagtatari nga ni Elena. Hindi naman ako nangiinis eh. Ano kasi? Ano? Baka pwede mo naman akong ipagtimpla ng kape. Namimiss ko na kasi yung timpla mo eh. Akala nga ng binata ay tatanggi nga ito sa sinabi niya. Okay lang naman kung ayaw nito. At least sinubukan niya. Yun lang? Marupok na tanong nga ni Elena. Tila nagningning naman ang mga mata ni Carl dahil hindi man lamang ito nagalit. Kaya naisip niya, ito na ang unang hakbang para muli nga siyang makapasok sa buhay ng dalaga. Okay lang talaga? Salamat ah. Sige nga, hintayin mo na lang yung kape mo. Hindi na nga rin nagtanong pa ng kung ano-ano ang kanyang asawa. Dahil kabisado na nga nito halos lahat ng gusto nga nitong pagkain na tinumin. Pagkaraan nga ng ilang minuto, ay bumalik na ang dalaga dahil bit-bit na nga ang kape ng kanyang asawa at may kasama pang tinapay. Oh, eto ng kape mo. Salamat ah, sabay higop nga kagad ng kape. Sabi ni nanay, nag-imbita daw ang kapatid mo ng mga kaklase niya para ipagdiwang ang birthday niya. Dito na lang daw sa bakuran. Kaya tama lang pala na nilinis ko. Pero ang totoo talaga kung bakit ginusto nga nitong maglinis ng bakuran ay para makita nga ang kanyang asawa at masuyo ito. Mabuti na nga lamang talaga pumayag ang kanyang ina. CEO? Maglilinis ng bakuran? Talaga ba? Bulong pa nga ni Elena. Siya nga pala, nakita mo ba si nanay?
Kanina pa wala eh. Hindi ko rin alam. Basta nagpaalam na alis daw, bakit? Kasi mamamalengke na dapat kami para sa handa ng kapatid ko. Ganun ba? Kung gusto mo ako na lang. Sasamahan kita para may taga-bitbit ka. Okay lang naman sa akin eh. Tapos na rin naman ako maglinis. Alanganin pa ang dalaga pero wala na rin naman siyang magagawa pa. Dahil tatangaliin na nga, kung hihintayin nga niya ang nanay niya. Kung iniisip mo yung pambaya, that's on me. Don't worry. O sige, dyan ka lang magbibihis ako. Mataray kunwari na saad nga ni Elena. Lingid sa kalaman ng dalaga, ay kakutsyaba pala ng binata ang kanyang ina. Nakatingin ito mula sa malayo at sumenyas ang lalaki dito na okay na at pumayag na nga siya. Naka-thumbs up pa. Halika na, mataray na saad ni Elena. Yung sasakyan ko na lang gamitin natin. In case na marami tayong papamili. Sigurado ka? Madudumihan lang yan, sayang naman. Tumangutango si Carl. Oo, walang problema. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang yung sasakyan. Habang nasa biyahe ay walang ni isa ang kumikibo sa kanila. Kaya naman, baka naman mapanis na yung laway mo niyan. Biglang saad nga ni Carl. Napakunot noo si Elena. Ha? Anong sinasabi mo? Bakit? Anong gusto mong sabihin ko? Wala. Ang sabi ko, kamusta ka na ba? Okay lang. Mas okay kesa dati. Matari na saad ni Elena. Namiss kita. Tila bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Marupok talaga. Mag-focus ka na nga lang dyan sa pagmamaneho mo. Natawa na nga lamang ang lalaki sa naging reaksyon nga ng dalaga dahil sobrang cute nga nito. Ngayon niya lang natitigan ng mabuti ang asawa. Napakaganda at tama ang mga nagsabi sa anniversary gala nila na mukha itong Diyosa. Mayroon itong mala-abong mata, matangos na ilong mahabang pilik mata at ngayon mapupulang labi. May kulot din kasi ang dalaga na bumagay naman sa kanya. Hindi lang kasi hilig ng dalaga na magayos ng sarili. Mabuti na lang talaga ay nagagawa na nga nitong makapag-lipstick. Natutuwa naman siya sa unti-unti nitong pagbabago sa sarili. Pagdating nila sa palengke, ay agad na bumaba sa kotse ang lalaki para pagbuksan ng dalaga. Nagtakip naman ito ng balabal sa muka. Oh, anong ginagawa mo? Tinatakpan yung mukha ko. Bakit mo naman ginagawa yan? Kasi nasanay na ako kapag nasa maraming tao tayo. Lalo na kapag kasama ka. Baka kasi mahiya ka na naman. Ikahiya mo na naman ako. 'Di ba? Kilalang tao ka pa naman. Baka kung ano na naman sabihin sa'yo ng mga tao. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yan. Biglang nanahimik nga ang lalaki. Narealize niya ang naging epekto ng kalokohan niya. Pasensya ka na pala. Kasalanan ko naman talaga kung bakit ka nagkakaganyan. Halika na nga, dami mo pang sinasabi. Saad na nga lamang ni Elena. Habang naglalakad nga sila, natapat sila sa bilihan ng karne. Oh, wag mong tatakpan yung mukha mo. Wag mong isusuot yung face mask na yan ha. Ma'am, ang ganda niyo po. Hindi po tinatago yung ganyang ganda, di ba sir? Oo. Asawa ko nga pala. Sabay hawak nga sa kamay ng dalaga at ipinakita pa nga sa tindera. Pulang-pula naman ang dalaga. Halatang kinikilig. Ay naku sir, bagay na bagay kayo ni ma'am. Pareho kayong maganda at gwapo. Eto na ho ang karne nyo. Hindi niya na talaga ako kinakahiya. Ang laki ng pinagbago niya, grabe. Pulong nga ni Elena sa kanyang sarili. Salamat po. Bakit nga pala ito ang pinamili natin? Ang dami nung nasa listahan ni nanay ah. Nakangiti naman siya habang tumatakbo ang kapatid niya na sumalubong sa kanya. Ate Elena, Kuya Carl! Teka, kilala ka ng kapatid ko? Siya na lang ang tanungin mo. Nakangisi na saad nga ni Carl. Kuya Carl, thank you po ah. Teka,
Alam niyo naguguluhan ako. Bakit nagpapasalamat ka dyan? Basta ate, sumama ka na lang. Bigla namang sumulpot ang kanyang ina. Nay, saan ho kayo galing? Tsaka, ano pa yung sinasabi ni Kisha? O anak, nandyan ka na pala. Ano Carl, tara na ba? Sige po, tara na. O siya anak, sa unahan ka na lang umupo. Kami na sa likuran ng mga kapatid at tatay mo. Nagtataka nga si Elena sa nagiging akto nga ng pamilya niya. Parang ang laking pagbabago. Hindi siya makapaniwala na galit nga ang mga to. Nandito na po tayo. Sad na nga lamang ni Carl, sabay ngumiti sa pamilya nga nila. Yay! Tara na po, baka po naghihintay na po yung mga kaklase ko. Salamat po ulit, Kuya Carla. Buong biyahe at hanggang sa makarating nga sila, nagtataka nga si Elena. Tara anak, pasok tayo sa loob. Nay, ano ba talagang meron? Ano ka ba? Siyempre birthday ng kapatid mo, halika na nga. Napakamot na nga lamang sa ulong talaga. Pagpasok niya, namangha siya sa ganda ng ayos ng venue. Ate, salamat po talaga kay Kuya Carl. First time ko pong mag-birthday ng ganito. Halos lahat po ng kaklase at kalaro ko po imbitado. Napatingin naman ng dalaga sa binata na nakatingin din sa kanya at nakangiti sabay kindat. Kaya pala sobrang konti nung pinamili natin kasi may plano ka pala. Teka, paano mo ito nagawa ka agad? Kilala ko kasi ang may-ari nitong venue. One of my friends and investors. Tsaka sabi ko baka pwedeng kiddie party na lang. Pero bago yun nabanggit sa akin ng nanay mo na magba-birthday nga daw ang kapatid mo. Ayoko rin naman na makita kayong pagod ni nanay tsaka makalat lang sa bahay niyo kaya heto. Nag-organize na lang ako. Hindi alam ng dalaga kung ano ang dapat nga niyang maging reaksyon. Matapos nga, halos 3 oras na pagdaraos, natapos na nga rin ang kanilang celebration. Masayang-masaya ang lahat lalong-lalo na ang bunso niyang kapatid na si Kisha. Salamat Carla. Naging masaya yung kapatid ko sa ginawa mo, tsaka buong pamilya ko. Pero grabe. Na-convince mo talaga ako na sumakay ng kotse mo, tapos karne at gulay lang palang bibilin? Kakutsyaba ko kasi si nanay, ang bait niya nga eh. Pinaubaya ka niya sa akin. Ay, si nanay talaga oh. Pinagkanulo na naman ako. Napatawa na nga lamang si Carl. Sadyang mabait lang talaga si nanay at suportado niya ako sa lahat ng ginagawa ko. Para sa iyo lahat ng to. At syempre para sa pamilya mo. Na pamilya ko na rin. Mahal kita. Alam ko ngayon ko lang nasabi pero matagal ko nang nararamdaman to. Nagbulag-bulagan lang talaga ako ng dahil sa pera at kayamanan at kapangyarihan. Sabi ko nga 'di ba? Lahat gagawin ko para sa'yo. Grabe naman, ang starting point ng ibibigay mo lahat sa akin. Syempre para sa mahal ko. Sad nga ni Carl. Sobra na talaga ang kilig ni Elena. Makalipas ang ilang buwan na panunuyo ni Carl sa dalaga, nagpapabalik-balik siya sa probinsya nito dahil minsan ay kailangan ng presensya niya sa opisina niya. Hindi naman siya nagreklamo dahil lahat ng paghihirap niya at sakripisyo ay magbubunga na. Isang araw, kakarating niya lang ulit sa probinsya ng dalaga. Ang dalaga naman ay balak niyang sorpresahin ang lalaki. Nagkapatawaran na din ang pamilya ni Elena at si Carl dahil nagpakita ito ng sinseridad, lalong-lalo na sa mga magulang nito. Dahil malaking sakit ang nagawa niya sa anak ng mga ito at sila din ay naging apektado. Ngiting-ngitin mana ang dalaga sa pagdating ng binata. Walang kamalay-malay ang binata na ito na ang araw na muling mangyayari ang inasam-asam niya. Iyon ay ang makuha ang puso ni Elena at ang pamilaya nito. Pagbaba niya ng sasakyan ay agad siyang sinalubong ng dalaga ng yakap. Mahal na miss kita. Kamusta ang biyahe? Tanong ni Elena. Okay lang nakakapagod pero… Teka, ano sabi mo? Mahal? Tama bang narinig ko? Tumango ang babae habang nakangiti. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, handa na ulit akong sumugal para sa'yo.
Kasi ang totoo niyan, mahal naman talaga kita eh. Tinignan ko lang kung seryoso ka ba talaga. O baka mamaya ginagawa mo lang yan kasi nakokonsensya ka. Ang totoo nga niyan, nakahanda na yung annulment papers natin. Pinipilit kasi ako ni tatay na iwanan ka na at makipaghiwalay na ng tuluyan sa'yo. Pero nakita ko yung sincerity mo. Mahal, pasensya ka na talaga. Pero salamat. Salamat sa second chance. Miss na kita. Sabay yakap ng binata dito. Muli ngang sumama ang dalaga sa binata papunta sa syudad. Sasama na muli siya dito para manirahan doon at ipagpatuloy ang naudlot nilang samahan. Pumayag na din ang mga magulang niya at hindi na tumutol pa. Una sa lahat ay mag-asawa naman na talaga sila. Pangalawa ay dalaga na ang anak nila para sila pa ang magdesisyon sa gustong mangyari ng anak. At finally, tiwala na sila sa binata. Muli nilang ipinaubaya ang kanilang anak. Si Carl lang din pala ang nawawalang piraso ng buhay ng anak nila. Bumalik ang dating sigla ng dalaga. Talagang pinakita niya dito na mahal niya ito. Mahal, magbihis ka. Ipupuntahan tayo. Tila-excited na saad pa nga ni Carl. Napakunot noo si Elena. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta, surprise ako para sa'yo. Sus, ikaw mula nung sinuyo mo ko, hindi ka na nauubusan ng sorpresa. Hindi pa ako tapos. Sa lahat-lahat mahal, basta magtiwala ka lang. Pagkarating sa isang lugar, ay bumaba na nga sila sa kanilang kotse at kinailangan nilang sumakay sa isang yate. Mahal, ano to? Bakit tayo magyayate? Ano bang meron? Gusto ko lang i-date yung maganda kong asawa. Huwag kang kabahan, nandito lang ako. Sabay hawak nga ni Carl sa kamay niya. May inihandang sorpresa pala ang lalaki sa kanya. Balak kasi nitong mag-propose ulit sa dalaga. Pero this time official, nang magtatanong siya sa dalaga. Noong unang kasal kasi nila ay sa pilitan lang. Pero ngayon ay ikakasal sila ng may pagmamahal. Na sana, formal din na hiningi ni Carl sa pamilya ang kamay ng dalaga. Naging emosyonal pa nga ang ina nito. Wala kasi ang mga magulang ni Elena nung ikinasal sila. Pero ngayon, kasama na buong pamilya. Samantalaga sa yate, inaalalayan ng binata ang dalaga at iginya niya ito sa isang lamesa na may mga dekorasyon. Alam mo Carl, ikaw talaga. Grabe ka na rin talaga sa mga sorpresa mo no? Napakahusay mo. Napatawa na nga lamang si Elena. Mahal? Bakit mahal? Mahal na mahal din kita. Biglang banat nga ni Carl na nagpapula sa pisngi nga ni Elena. Mahal na mahal din kita. Ang ibig kong sabihin. Biglang lumuhod ang binata sa harapan niya at may kinuha itong isang pulang maliit na kahon mula sa suot nga nitong suit. Mahal ko, gusto kong maging formal lahat. Hindi ko kasi nagawa sa iyo to Ni hindi man lang kita natanong na magpakasal tayo noon. Walang basbas ng magulang mo at biglaan. Gusto kong iparana sa iyo yung buhay na ipinagkait ko sa iyo ng matagal. Ikaw na rin ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Bubuo ng pamilya at sisiguraduhin kong hindi na kita sasaktan pa at pababayaan. Elena mahal, although nasa iyo ng last name ko, will you marry me again? Tanong na nga sa wakas ni Carl. And this time, sincere na nga siya at galing na talaga sa puso. Ha? Carl, ano kasi? Kinabahan naman si Carl sa naging reaksyon ng dalaga. Mahal, bakit? Hindi may pinta ang kaba sa mukha ni Carl at napapalunok na nga lamang din siya ng laway. Nagsimula na nga rin siyang pagpawisan ng matindi. Oo naman mahal. Pakakasalan kita sa ikalawang pagkakataon. Kahit saang simbahan pa yan. Basta sa'yo at ikaw lang ang pakakasalan at mamahalin ko habang buhay. Mahal na mahal kita. Carl Russell Buenaventura. Naiiyak na saad pa nga ni Elena. Pasuspense na sabi ng dalaga pero emosyonal. Mula sa kabang nararamdaman ng binata
ay napalitan ito ng galak. Dahan-dahang niyakap siya ni Carl sa harap ng lahat ng bituin sa kalangitan at buwan. Saksi ang mga ito sa kanilang pagmamahalan. Alam mo, kung hindi ka pumayag na magpakasal ulit sa akin, masasayang talaga yung fireworks. Nakakaabang pa naman yan. Tapos may mga tao pa na nakaabang na sumindi. Natatawang biro pa nga ni Carl sa kanyang nobya. Natawa na nga lamang din ang dalaga sa naging turan nga nito. Naging corny na nga talaga si Carl habang tumatagal. Alam mo, habang tumatagal yung pagmamahal mo sa akin nagiging corny na. O di kaya minsan nagiging joker ka na. Iba din talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Napatawa na nga lamang si Elena at sa unang pagkakataon, lumabas ang totoong si Carl. Hindi ang negosyanteng puno ng kayabangan at pagiging masakarili, kundi isang lalaking natutong pahalagahan ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. At narito ang bagong simula sa kanilang buhay. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling itinago ni Carl si Elena. Ipinakilala niya ito sa media bilang kanyang lehitimong asawa at hindi nagtagal, natanggap ito ng lipunan bilang asawa ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib ng magnobyo. Ilang linggo lang ang naging preparasyon dahil sobra silang na-excite. Di tulad noong una na hindi maipinta ang mukha ni Carl na naghihintay sa altar. Ngayon ay hindi niya mapigilan ang maluha dahil sa magandang babae na naglalakad sa gitna ng simbahan. Katabi niya ang kaibigan na humahagod sa kanyang likod para patahanin ang kanyang kaibigan. Bro, wala pa, hindi pa nagsisimula ang kasal. Pigilan mo naman yung luha mo. Alam mo, araw namin to. Kapag ikaw ang kinasal, humanda ka talaga sa akin. Aasarin kita hanggang sa ikaw naman ang maging hulas. Yun ay kung sasagutin ka ni Jenny. Mukhang hanggang ngayon malabo ka pa rin eh. Good luck bro. Nag-aasaran pa nga magkaibigan pero napasimangot si Rafael sa huling sinabi nga ng kanyang kaibigan. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan niyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Nagsalita na nga ang pare. Elena Santiago mahal, iingatan kita at alagaan. Asahan mong hindi kita sasaktan. Ilalayo kita sa kapahamakan kasi akin ka lang. Hindi ko rin nahayaan na may makapanakit sa'yo kundi ako lang. Sa gabi kapag naglalambingan. Natatawa naman ang mga nakikinig sa loob ng simbahan. Hindi ko na muling paparamdam sa'yo ang sakit na ginawa ko sa'yo noon. Saksi ang lahat ng naririto. Mamahalin kita at bubuo ng isang masaya at malaking pamilya. Carl Russell Buenaventura, mahal kita kahit anong mangyari. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makakaya ko. Hanggat malakas ako at patuloy din kitang mamahalin at paglilingkuran. Asahan mo na ang buong puso ko sa'yo lang. Handa akong makasama ka sa habang buhay. Maging masaya at bubuo ng isang pamilya. I love you mahal. Matapos nga ang ilan pang seremonyas, dumating na nga ang hinihintay ng lahat, maging ang pamilya ni Elena. You may now kiss the bride. Sa wakas ay saad na nga ng pare. Itinaas ng binata ang belo ng dalaga. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi saka siniil ng isang napakatamis na halik. Ito ang pangalawang halik nila bilang mag-asawa pero this time ay may kasama ng pagmamahal. Makalipas ang 2 taon, nalaman nila na nagdadalang tao na si Elena. Quadruplets pa. Masayang masaya ang pamilya nila, ngunit mas naging masaya ang dalawa. Ito na ang bagong simula ng kanilang buhay. Wala nang sino man ang magiging hadlang. Alam mo mahal, excited na nga talaga akong lumabas ang mga anak natin. Excited na rin talaga akong ipakilala sila sa buong mundo. Akalain mo yun? 3 taon tayong nagpigil. 3 taon din kasi kitang pinahirapan at ikinahiya. Pero ngayon,
Magkakaanak na tayo ng 4 agad. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko kayo ng buong puso, lalo ng mga anak natin. I will be a good father to them. Hindi man ako naging mabuting asawa sa'yo kaagad, pero sa mga anak natin, pagbubutihan ko talaga. Napaluhan na nga lamang si Elena. Excited na nga akong bigyan sila ng pangalan eh. Carlo, Carla, Camila and Camilo. Yun ang gusto kong ipangalan sa kanila. Nagyakapan na nga lamang ang dalawa habang lumuluha. Makalipas nga ang 9 na buwan, nagsilang na nga si Elena ng 4 na cute na 2 baby girls and 2 baby boys. Hi baby! You're so cute! Babies Camilo, Carlo, Carla, Camila. Buong puso ko kayong ipagmamalaki mga anak. Sobrang saya ko ngayon. Salamat sa iyo mahal. Sabay hinaplos nga ni Carl ang mukha ng kanyang asawa. Ano ka ba mahal? Salamat din sa iyo. Alam ko namang magiging mabuting ama ka sa mga anak natin. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo. Iingatan at mamahalin ko kayo. Asahan mo yan. Ang daming natutunan ni Carl sa buhay. Ganon din naman si Elena. Mabilis na lumipas nga ang panahon. Makalipas nga ang 5 taon. Andito tayo ngayon para i-celebrate ang birthday party ng 4 na anak ni na Sir Carl at Ma'am Elena. Palakpakan natin ang kanilang 4 na anak. Camilo, Camila, Carla and Carlo. Sad nga ng host at sunod-sunod nga na nagsiakyata ng 4 na bata sa entablado. Bumubungis-ngis pa nga. Napaka-cute nga nila at bibo. At sobrang saya naman ng mag-asawa na pumapalakpak habang pinapanood ang kanilang mga anak. At nagsalita na nga ang quadruplet. Hello po sa inyong lahat! Maraming salamat po sa lahat ng umaten sa aming birthday party. Sa aming mga kamag-aral, sa aming mga kaibigan, teachers and faculties. Sana po mag-enjoy kayo. At syempre po, maraming salamat po sa mama at papa po namin na sobrang mahal na mahal po kami at binigyan pa po kami ng ganitong party. Pero kahit po walang gantong party, masaya po pa rin kami kasi one big happy family po kami at basta sama-sama po kaming mag-celebrate, masaya po kami. Ang turo po sa amin kasi ng papa namin, wala pong mas mahalaga kundi ang pag-ibig namin sa isa't isa at ang pag-ibig po namin sa kapwa-tao namin. At kahit na po, bigyan pa po kami ng maraming material gifts, mas importante pa rin po kayo dito sa amin. Kaya salamat po sa presence niyo. Sunod-sunod na speech nga ng quadruplets. Nagpalakpakan naman ang mga panauhin at napaiyak pa nga si Carl dahil yung aral nga na natutunan niya sa mga nangyari sa kanila ng kanyang asawang si Elena ay naituro nga niya sa kanyang mga anak na may busilak na puso kagaya nga ni Elena. At wala na nga siyang mahihiling pa. Bigyan man siya ng kapangyarihan at kayamanan ay wala na ngang mas hihigit pa sa pagmamahala nila ng kanilang pamilya. Ang natutunan niya hindi dapat ikahiya ang tunay na pagmamahal. Ang kwentong inyong napakinggan ay isang malaking aral para sa lahat. Hindi dapat natin ikahiya ang ating mga minamahal. Lagi tayong maging proud na ipagsigawan na mahal nga natin ang taong pinili tayo at nilaban tayo hanggang sa huli. Si Elena din ang nagpapatunay na ang pagmamahal na tunay at wagas ay walang makakasira kahit sino man. Nilabanan nga niya, pero pinili niya rin munang pahirapan ng asawa niya na maibalik ang kanyang tiwala. Kahit alam niyang mahirap at nasasaktan siyang makita, doon naman niya napatunayan na wagas at totoo din ang kanilang pagmamahalan. Si Carl naman, sumisimbolo ng pagiging matapat at hindi pagiging makasarili pagdating sa taong mahal mo. Na malugmok man tayo at madapa, may pag-asa pa rin habang may buhay. Huwag nating hintayin may mangyaring masama bago natin ma-realize ang isang bagay.
Huwag natin hantayin na mawala sa atin ang mga minamahal natin bago natin sila pahalagahan. Huwag mong hayaan na ang ibang tao pa ang makapansin ng mga bagay na hindi mo na-appreciate upang sa huli walang pagsisisi. Maraming salamat po sa pakikinig. At dito na nga po nagtatapos ang kwento nila Carl Buenaventura at Elena Santiago Buenaventura. Ang pag-ibig na sinubok ng panahon pero sa huli, sila pa rin. Maraming salamat po sa pakikinig at shoutout po sa mga sumusunod. Zenaida Porter, Presbyteros Rose, Yamasuka, Silveria Morales, Fe Navares, Liliana Bebe, Arcy Baltazar, Evangeline Zamora, Merlilin, Linley of Macau, Epifania de Ocares, Geraldine de Jesus, Presbyteros Rose Ostonalito, Crisanta de la Cruz, Lorna Mariano Teresita Schmid, Raylan Pudadera, Jelly Tampos, Senen Orzame, Mary Tauring, Rosa Echante, Leonisa Azotes, Daisy Del Rosario, Nino Regidor, Jessica Vargas, Julieta Caday, Julita Clag, Alma Parcon, Marie Ebio, Virginia Malasan, Zenaida Fontanilla, Mercy Villantes, Mariel Uy, Flor Cabrera, Crisanta de la Cruz, Jackie Roberts, Imelda Forteza, Marilu Gulmatico, Nori, Torres Brigida, Annie Hoson, Rebecca Tezuka, Liliano Bebe, Ems Season Vlog, Evangeline,